Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng batang si Tomas. Isang mabait at mapagmahal na bata na kasamang namumuhay ang kanyang ama at dalawang kapatid. Ulila na sa ina ang bata dahil namatay ang kanyang ina. Kaya dahil doon ay naging malupit ang pagtrato ng kanilang ama sa kanila. Sa kabila ng lahat ay itinuon ng bata ang atensyon sa pagsisilbi sa simbahan bilang isang sakristan at doon nga niya nakilala ang kanyang iniidolo na paring mabait ngunit misteryoso na si Father Mateo. Kasabay ng paglaganap ng pag-atake ng mga aswang sa baryo ni na Tomas ay siya ring pagtuklas niya sa lihim ng paring kanyang hinahangaan. Magpapatuloy kaya si Tomas sa pagtingala kay Father Mateo kapag nalaman niya ang ginagawa nito tuwing gabi at ano ang magiging papel ni Tomas upang bigyan ng tuldok ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang sa kanilang lugar. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. May paghangang pinagmasdan ng batang sakristan na si Tomas, si Father Mateo, habang nagsasagawa ito ng homily sa harapan ng mga tao sa San Isidro. Halos 2 buwan pa lang napari sa maliit na baryo na yon si Father Mateo, ngunit nakita na kagad ni Tomas ang likas na kabutihan ng puso ng kanilang bagong pari. Malapit ang loob nito sa lahat ng tao sa San Isidro. Matanda man o bata, ay kinagigiliwan si Father Mateo. Lahat ng nangyayari sa paligid ay alam nito at isinasama nito yon sa mga misa nito upang mabigyan silang lahat ng gabay at pag-asa sa lahat ng problemang pinagdadaanan nila. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa pagdalo sa ating misa ngayong araw ng Biyernes. Batid ko po na tayong lahat ay may takot sa kasalukuyang nangyayari sa ating bayan. Takot po na nagmumula sa sinasabing pagsalakay ng mga aswang. Ngunit tandaan po natin na ang takot ay isang natural na nararamdaman ng bawat tao. Ngunit huwag po tayo magpapadala sa takot. Huwag po tayo magtago sa dilim. Sapagkat sa dilim po, mas madali tayong lalapitan ng kasamaan. Sa halip, magsanib puwersa po tayong lahat at magtiwala sa ating pananampalataya. Magdasal po tayo ng taimtim, magtulungan at magtaglay tayo ng tapang sa ating mga puso. Lahat ng tao na naroon ay mataman na nakikinig kay Father Mateo, lalo na si Tomas na talagang isinasa puso ang bawat salitang lumalabas sa butihing pari. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang misa. Magkakasabay nang lumabas ang mga tao sa maliit na simbahan ng San Isidro. Nagsimula nang magtungo ang mga sakristan sa kumbento upang dalhin doon ang mga ginamit sa misa. Si Tomas ay nagmamadaling nagpalit ng damit. Matapos niyang magpalit, ay lumabas na siya ng kumbento. Nakasalubong niya si Father Mateo na agad siyang tinawag. Tomas, gusto ko makipag-usap sa iyo sandali. Tungkol po saan, Father? Kinausap ako ng tatay mo. Ang sabi niya, gusto niya nang huminto ka sa pagiging sakristan. Hala, bakit daw po? Ano pong dahilan ng sinabi ni tatay? Ayon sa tatay mo, hindi ka na raw niya naaasahan sa mga gawaing bahay. Lagi ka na lang daw nasa simbahan. Naku, Father, hindi po totoo yun. Bago nga po ako magtungo sa simbahan, sinisiguro ko pong tapos na po mga kailangan kong gawin sa bahay. Father, talagang tutol lang po si tatay sa pagsasakristan ko, kaya gusto niya po akong tumigil. Mataman siyang tinignan ni Father Mateo na parang inaalam nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Maya-maya pa
ay marahan itong tumango. Naiintindihan ko, Tomas. Pero ilagay mo rin ang sarili mo sa posisyon ng iyong tatay. At intindihin mo kung bakit ayaw kanyang maglingkod dito sa simbahan. Pero, Father, ayoko po talagang huminto. Mahal ko pong simbahan. Isa po kayo sa inspirasyon ko kung bakit mas lalo po ako nagiging masigasig dito sa simbahan eh. Nakikita ko po sa inyo kung paano niyo po kami tinutulungan. Gusto ko rin po maging tulad niyo balang araw, Father. Tomas, isang malaking karangalan para sa akin ang sinabi mo. Maraming salamat. Siguro ang kailangan mo lamang ay kausapin ang tatay mo. Ipaliwanag mo sa kanya kung gaano kahalaga sa iyo ang pagiging sakristan. Salamat po, Father. Susubukan ko pong kausapin po si tatay. Salamat po sa payo niyo. Magalang na nagpaalam si Tomas at nagsimula ng maglakad pauwi. Habang naglalakad at palapit sa bahay, ay kinabahan siya. Aminado siya na tutol ang tatay niya sa pagsasakristan niya, pero hindi niya inakala na aabot ito sa kakausapin ito mismo si Father Mateo tungkol sa bagay na yon. 1 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang nanay ni Tomas. Pinatay ito ng mga aswang habang naglalakad ito pauwi sa kanilang bahay. Ang pangyayari na yon ay parang malakas na bagyong sumalanta sa kanilang pamilya. 3 silang magkakapatid. Si Tomas ang panganay. Sumunod naman ay si Teresa at ang bunso nila na 2 taon pa lamang ay si Lucia. Bago mamatay ang nanay ni Tomas, si Pablo na ang kanilang ama ay isang mabait, responsable at maasikasong tatay. Ngunit nagbago ito simula nang mamatay ang nanay ni Tomas. Naging malupit na ito sa kanilang magkakapatid, lalong-lalo na kay Tomas. Ganun pa man, pilit na lang niyang inintindi ang kanyang amang si Pablo dahil alam niya na dumadaan pa rin ito sa labis na kalungkutan dahil sa pagkawala ng mahal nitong asawa. Nang malapit na si Tomas sa kanilang bahay, ay agad niyang narinig ang malakas na iyak ng bunso niyang kapatid. Mas binilisan niya ang paglalakad dahil alam niyang walang kasama ang kapatid nila at baka iniwanan ito ng kapitbahay nila na tumitingin sa bunso niyang kapatid kapag nasa paaralan ang pangalawa niyang kapatid. Ang bahay nila ay isang maliit na kubo. Ang bubong ay yari sa pawid na may mangilan-ngilang butas, kaya sa tuwing umuulan ay tumutulo sa loob ng kanilang bahay, habang ang dingding naman ay gawa sa kawayan. Pumasok si Tomas sa bahay at nakita niya si Lucia na mag-isa sa lumang kuna. Ang bata ay umiiyak ng malakas. Nagmamadali niyang nilapitan ang kapatid at napagtanto niya na basa ang lampin nito, kaya agad niya yung pinalitan ng malinis na lampin. Matapos yun, ay nagtimpla siya ng gatas na agad niyang ibinigay sa kanyang kapatid, kaya huminto na yon sa pag-iyak. Maya-maya pa ay dumating na ang tatay ni Tomas na si Pablo mula sa pagtatrabaho sa bayan bilang isang construction worker. Nakakunot ang noo nito at naramdaman ni Tomas na hindi maganda ang timpla ng kanyang tatay. Bakas sa muka ang pagod na umupo si Pablo sa lumang upuan na gawa sa kawayan. Agad na lumapit si Tomas kay Pablo upang magmano. Wala pa ba si Teresa? Wala pa po, tay eh. Pero siguro po pauwi na po yun. Magsaing ka na at iprito mo tong isda. Huwag mong damihan ng asin ha, at huwag mo masyadong sunugin. Opo, tatay. Ako na pong bahala. Napansin ni Tomas na pagalit magsalita ang kanyang ama. Nais sana niyang kausapin si Pablo tungkol sa sinabi ni Father Mateo. Ngunit nagkaroon siya ng alinlangan, lalo na't tila hindi maganda ang timpla ng kanyang ama. Napagtanto niyang hindi yun ang tamang pagkakataon para kausapin ito tungkol sa bagay na yon. Habang nagpiprito ng isda si Tomas, ay dumating na mula sa paaralan ang kapatid niyang si Teresa. Matapos makapagluto, ay naghain na siya
para sa kanilang hapunan. Tahimik silang lahat habang kumakain. Maya-maya pa, ang katahimikan na yon ay binasag ni Pablo. Ikaw, Tomas, kinausap ka na ba ni Father Mateo tungkol sa sinabi ko sa kanya? Opo, tatay. Kinausap na po ako ni Father Mateo kanina pagkatapos po ng misa. Pero sinabi ko po sa kanya na ayaw ko pong huminto sa pagiging sakristan. Nagagawa ko naman po mga kailangan kong gawin dito sa bahay eh. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, no? Wala ka mapapala sa pagiging sakristan mo. Hindi ba't buong pamilya tayo nagsisimba nung buhay pa ang nanay mo? Pero tignan mo, ano nangyari? Pinatay ang nanay mo. Pero tay, mga aswang naman po ang pumatay kay nanay eh. Kahit na, kung makapangyarihan ang Diyos na sinasabi mo, bakit hinayaan niyang patayin ng mga aswang ang nanay niyo? Hindi ba't siya ang dapat magprotekta sa atin? Hindi nagawang sagutin ni Tomas si Pablo. Alam niya na kahit na anong paliwanag ang gawin niya, ay hindi siya nito pakikinggan. Tumigil ka na sa pagiging sakristan mo, Tomas. Pinagbigyan na kita ng mahigit 1 taon. Kaya ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Pumirme ka na lang dito sa bahay. Alagaan mo mga kapatid mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero tay, kung iinto po ako sa pagiging sakristan, mas mabuti po siguro kung bumalik na lang po ako sa pag-aaral. Wala pa tayong pera para makabalik ka sa pag-aaral. Ikaw ang panganay, kaya ikaw ang dapat magsakripisyo. Hayaan mo na lamang muna si Teresa ang mag-aral. Kapag nakatapos siya ng high school, ikaw naman ang mag-aral. Mas lalong nalungkot si Tomas sa kanyang narinig. Ang pangarap niyang makabalik sa paaralan ay tila imposible nang mangyari, lalo na't ang tatay niya mismo ang pumipigil upang maabot niya ang pangarap niya na yon. Nang dahil sa mga sinabi ng ama niyang si Pablo, ay naging tamilmil si Tomas sa pagkain. Pinag-isipan niya ng gusto kung dapat ba niyang sundin ang tatay niya o magpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa simbahan. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay niligpit at hinugasan na ni Tomas ang kanilang pinagkainan. Habang naguhugas ng pinagkainan sa batalan, ay nagkaroon siya ng isang malalim na pagninilay-nilay. Nais niyang patuloy na maglingkod sa simbahan, ngunit ayaw niya ring suwayin ang kanyang tatay. Kaya naman sa oras na yon ay isang desisyon ang kanyang ginawa. Nang matapos ni Tomas ang ginagawa, ay lumabas siya ng bahay at nilapitan niya si Pablo na nakatambay sa harap ng kanilang kubo habang naninigarilyo. Tatay, magpapaalam po sana ako sa inyo. At saan ka naman pupunta ng ganito kaaga, Tomas? Magtutungo lang po sana ako sa simbahan ngayon. Simbahan na naman? Hindi ba sabi ko sa'yo ayoko na magpatuloy ka sa pagiging sakristan mo? Oo nga po. Kaya nga po pupunta po ako sa simbahan para kausapin po si Father Mateo. Natitigil na po ako sa pagiging sakristan. Gusto ko po na magpaalam po sa kanya na maayos. Yan! Ganyan ang gusto ko. Matuto ka sumunod sa akin, Tomas. O sige na, umalis ka na at pagbalik mo rito, ay asikasuhin mo mga duduming damit. Maglaba ka na may pakinabang ka dito sa bahay. Matapos yon, ay naglakad na si Tomas patungo sa simbahan. Bagsak ang balikat niya dahil labag yon sa kanyang kalooban. Pero naisip niyang mas makabubuti kung susundin na lang muna niya ang kanyang ama. Pagdating niya sa isang kanto, ay napansin niya ang isang maliit na kumpulan ng tao sa tabi ng kalsada. Dinig din niya ang malakas na pag-iyak ng isang babae. Naisip niyang lumapit sa kumpulan. Isiniksik niya ang sarili sa mga tao hanggang sa makita niya ang pinagkakaguluhan ng mga yon. Nakita ni Tomas ang isang babae na nakayakap sa isang lalaking wala ng buhay. Ang lalaki ay may malaking sugat sa tiyan at kitang-kita ni Tomas ang pagkawasak ng katawan nito. Ang bituka ng lalaki at ibang lamang loob ay nakalabas na halos ikabaliktad ng kanyang sikmura. Narinig niya mula sa bulungan ng mga tao na umatake na naman daw ang mga aswang kagabi. Sa pagkakataong yon, ay labis na takot ang naramdaman ni Tomas.
Matagal ng problema ng San Isidro ang hinihinalang pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar at hanggang sa panahon na yon ay hindi pa rin yun nabibigyan ng solusyon. Mas lalo pang nagbigay ng takot kay Tomas ang dumadalas na mga ulat tungkol sa mga nawawalang tao at mga karumal-dumal na pagpatay. Hindi na niya kinaya ang tagpong nasa kanyang harapan, kaya umalis na siya roon at mabigat ang loob na naglakad patungo sa simbahan. Pagdating ni Tomas sa simbahan ay isang sakristan ang nakasalubong niya. Agad niya tong tinanong kung alam ba nito kung nasaan si Father Mateo. Ayon naman sa sakristan ay nasa kwarto ang pare. Nagpasalamat si Tomas sa sakristan at agad na naglakad patungo sa kumbento na nasa likod lamang ng simbahan. Sa kanyang paglalakad, hindi pa rin siya makapaniwala sa desisyon na kanyang gagawin. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na hihinto siya sa pagiging sakristan. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Father Mateo, ay kumatok siya ng marahan. Agad niyang narinig ang boses ng pari mula sa loob ng silid. Sino yan? Ako po ito, Father. Si Tomas po. Pumasok ka, Tomas. Hindi naman nakalakang pinto. Binuksan ni Tomas ang pinto at pumasok. Pagpasok niya, nakita niya si Father Mateo na nakaupo sa isang upuan malapit sa bintana. Hawak nito ang isang Biblia. Ang kwarto ay hindi kalakihan, ngunit malinis at maayos ang mga gamit. Ang mga bintana ay may mga kortinang puti na tila sumasayaw dahil sa pumapasok na hangin. Naglakad si Tomas palapit kay Father Mateo. Pasensya na po, Father. Mukhang nakaabala po yata ako. Walang problema, Tomas. Ano bang sadya mo? Father, nagkausap na po kasi kami ng tatay ko. Pero hindi po siya pumayag na magpatuloy po ako sa pagiging sakristan kahit na po ano pong paliwanag ang gawin ko. Wala na po akong magagawa kundi po sundin siya. Kaya po, Father, hihinto na po muna ako sa paglilingkod po sa simbahan. Sandaling natigilan si Father Mateo at tinitigan si Tomas ng malalim. Makalipas ang ilang sandali, ay ngumiti ito ng may kasamang pangunawa. Naiintindihan kita, Tomas. Igagalang ko kung anumang desisyon mo. Pero Tomas, gusto ko lang ipaalam sa'yo na bukas pa rin ang simbahan para sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, gabay, o kahit makikinig sa mga problema mo, ay nandito lang ako. Salamat po, Father. Maraming salamat po sa pangunawa niyo. Ano ka ba? Wala yun, Tomas. Maraming salamat din sa serbisyo mo sa ating simbahan. Magpapaalam na sana si Tomas nang bigla niyang naalala ang nakita niyang hinihinalang biktima ng aswang. Naisip niya na kailangan niyong malaman ni Father Mateo dahil gusto nito na alam nito ang lahat ng nangyayari sa San Isidro. Oo nga pala, Father. May sasabihin po pala ako sa inyo. May biktima na naman po ang mga aswang dito sa lugar natin. Habang papunta po kasi ako rito, may nakita po akong kumpulan ng mga tao. Yun po pala, bangkay ng isang lalaki ang pinagkakaguluhan nila. Nanatiling tahimik si Father Mateo. Bakas sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Nagpatuloy naman si Tomas sa pagsasalita. Father, ang totoo po niyan, natatakot po talaga ako. Sabi po kasi ni tatay, kahit na anong dasal at kahit anong paglilingkod ang gawin natin sa simbahan, hindi kami bibigyan ng proteksyon ng Diyos. Natatakot po ako, Father. Baka mangyari din po sa amin yung nangyari dun sa lalaki. Humuntong hininga si Father Mateo. Inilapag nito sa lamesa ang Biblia at tumayo. Ipinatong nito ang kamay nito sa balikat ni Tomas. Tomas, hindi totoo ang sinabi ng tatay mo. Hindi natutulog ang Diyos sa oras ng pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Alam ko, mahirap maniwala. Pero kailangan natin magtiwala sa kung ano ang plano niya sa atin. Ang pangyayaring ito, Tomas,
Hindi ito ang buong larawan ng buhay na itinadhana niya para sa atin. Pero Father, ano po bang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa ating lugar? Bakit po hinahayaan ng Diyos na mas dumami pong namamatay dahil sa mga aswang? Nais lang niya na magbalik loob ang marami sa atin. Isa pa, ang mga masasamang pangyayari dito sa San Isidro ay hindi ginawa ng Diyos, kundi ng dyablo. Tandaan mo na walang kasamaan na magtatagumpay kung may lakas ng loob na lumaban. Kung meron lang po sanang kahit isang tao maglalakas ng loob na lumaban po sa mga aswang, baka matakot na po ang mga aswang na yun na umatake po dito sa San Isidro. Hindi lang ang lakas ng katawan at tapang ang magtataboy sa masasama, Tomas. Kailangan din ng lakas ng pananampalataya sa ating lumikha. Nag-isip si Tomas kahit paano ay naintindihan niya ang sinabi ni Father Mateo. Dahil sa mga salitang yon, mas lalong tumibay ang pananampalataya niya sa Diyos. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, ay nagpaalam na si Tomas kay Father Mateo. Maraming salamat po sa mga sinabi niyo po sa akin, Father Mateo. Mauuna na po ako. Kailangan ko na pong umuwi kasi marami pa po akong kailangan gawin sa bahay eh. Sige na, Tomas, walang problema. Mag-iingat ka palagi ha, at huwag mong kakalimutan na palaging magdasal. Matipid nang umiti si Tomas kay Father Mateo bago siya tumalikod dito. Habang naglalakad palabas ng silid na yon, ay napansin niya mula sa sulok ng kanyang mata ang isang bagay na kumikinang sa dingding. Huminto si Tomas at nakita niya ang isang espada na nakasabit sa dingding. Tila wala sa sarili na nilapitan ni Tomas ang espada at tinitigan yon. Napanganga ang bata dahil sa kahangahangang disenyo at detalye ng naturang espada. Makintab yun at mukhang matalas. Habang pinagmamasdan ni Tomas ang espada, hindi niya namalayang naglakad na pala si Father Mateo patungo sa likod niya. Nagulat na lamang siya nang marinig niya ang tinig ng pare mula sa kanyang likuran. Akala ko ba'y aalis ka na, Tomas? Napapahiyang humarap si Tomas kay Father Mateo. Ay, oo nga po pala, Father. Pero ang ganda po kasi nitong espada eh. Sa inyo po nakuha yan? Isang kaibigan na nagbigay sa akin yan, Tomas. Ginawa ko lamang siyang pang-display dahil hindi ko naman yan magagamit. Sige na, Tomas. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng tatay mo. Sige po, uuwi na po ako. Maraming salamat po ulit, Father. Tuluyan nang lumabas si Tomas sa silid ng pari. Habang naglalakad palabas ng kumbento, ay hindi pa rin naalis sa isipan niya ang imahe ng espada. Hindi niya maintindihan kung bakit habang nakatingin siya kanina sa espada ay may kung anong malakas na enerhiya na humihila sa kanya palapit doon. Makalipas ang ilang araw na huminto na sa pagiging sakristan si Tomas, ay pinagtuunan na lang niya ng pansin ang mga gawain sa kanilang bahay. Iniwasan niyang mag-isip ng mga bagay na may kinalaman sa simbahan. Ganun pa man, may lungkot at panghihinayang pa rin siyang nararamdaman sa desisyon na kanyang ginawa. Sa kanyang puso ay naroon pa rin ang tawag ng paglilingkod niya sa simbahan, ngunit ang takot niya na magalit ang kanyang tatay ang patuloy na pumipigil sa kanya. Iniisip na lang ni Tomas na mas mabuti na magtiis kaysa magalit sa kanya ang kanyang ama na si Pablo. Inisip na lang niya na may iba pa namang paraan para maglingkod sa Diyos, gaya ng pagsunod sa magulang at paggawa ng kabutihan. Napagtanto ni Tomas na hindi laging sa simbahan matatagpuan ang misyon ng isang tao. Kung minsan, ang pag-aalaga sa pamilya, pagtulong sa kapwa, at pagbibigay ng malasakit ay isang uri rin ng serbisyo na hindi nakikita ng karamihan, ngunit ikinalulugod ng Diyos. Inisip na lang din niya na darating din ang araw na babalik ang tiwala ng tatay niya sa Diyos at papayagan na siya nitong bumalik sa pagiging sakristan sa simbahan. Sa mga sumunod pang araw ay patuloy ang mga hindi maipaliwanag na pagkawala sa bayan ng San Isidro.
May ilan sa mga nawawala na natatagpuan, ngunit patay na at kalunos-lunos ang itsura. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay mas lalong binalot ng takot si Tomas. Laging gumugulo sa kanyang isipan ang mga imahe ng mga biktima at ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, ay napadaan si Tomas sa simbahan. Napahinto siya at naisipan niyang pumasok doon. Pagpasok niya sa simbahan ay walang ibang tao roon, kundi siya lamang. Pumesto siya sa pinakaunahang upuan at umupo habang matiim na nakatingin sa altar. Maya-maya pa ay nagsimula ng umusal ng mahinang dasal si Tomas. Panginoon, sana po ay bigyan niyo po kami ng lakas para magpatuloy po sa araw-araw. Ipinagdadasal ko po ang San Isidro na sana ibigyan niyo ng proteksyon mula sa kasamaan ng mga aswang. At sana po, kahit isa lamang po sa amin, ay magkaroon ng lakas ng loob na magtanggol at labanan po ang mga aswang upang wala na pong pamilya pa ang mawalan ng mahal sa buhay. Huwag niyo pong hayaan na magpatuloy ang takot na bumabalot sa aming bayan. Nagsusumamo po ako sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Matapos ang dasal, ay lumabas na si Tomas sa simbahan. Sa pagkakataon na yon, umasa siya na diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin para sa kanilang maliit na bayan. Isang umaga, habang abala si Tomas sa pag-iigib sa poso, ay nakita niyang nagtatakbuhan ng mga tao sa iisang direksyon. Napakunot ang noo niya at nagkaroon siya ng kagustuhan na malaman kung saan pumupunta ang mga tao. Iniwan niya muna ang ginagawa at sumunod sa direksyon na pinupuntahan ng mga yon. Dinala si Tomas ng mga paa niya sa ilog na matatagpuan sa bukana ng gubat. Maraming tao ang naroon. Lumapit siya sa mga nagkukumpulan at nakisiksik hanggang sa nagimbal siya sa kanyang nakita. Isang bangkay ng aswang ang nakahandusay malapit sa ilog. Ang katawan ng aswang ay tadtad ng saksak at hiwa. Habang tinitignan ni Tomas ang katawan ng aswang, narinig niya ang mga usapan ng mga tao sa paligid. May mga nagsabing may isang hindi kilalang tao na naglakas ng loob at lumaban sa mga aswang. Sa narinig na yun ni Tomas ay hindi niya napigilang mapangiti sa konting pag-asa na muling lumitaw sa kanilang bayan. Pakiramdam niya tuloy ay dininig na ng Diyos ang ipinagdasal niya sa simbahan nung isang araw. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na mga bangkay ng tao ang natatagpuan sa San Isidro tuwing umaga, kundi mga bangkay na ng mga aswang na pinatay sa marahas na pamamaraan. Dahil doon, unti-unti nang nagkaroon ng pag-asa ang mga tao sa San Isidro na hindi magtatagal ay mabibigyan na ng tuldok ang takot nilang lahat sa mga aswang. Isang gabi, habang tahimik na naghahaponan sina Tomas, ay nagtaka siya nang biglang tumawa ng mahina si Pablo. Nakahanap na ng katapat ang mga walangyang aswang na yan. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga maaasahan ang simbahan sa mga ganong problema. Talagang wala silang pakialam kahit marami ang mamamatay sa atin. Yung pari natin, walang ginawa kundi magmisa. Hindi man lang kumilos para aksyonan ang totoong problema dito sa San Isidro. Tay, huwag niyo na lang po idamay ang simbahan at si Father Mateo. Dapat maging masaya na lang po tayo at may lumaban na po para sa atin. Ano ba pakialam mo sa opinyon kung bata ka? Saka nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Habang ang mga tao dito sa lugar natin ay pinapatay ng mga walangyang aswang na yon, sigurado ko na si Father Mateo ay natutulog lang sa kanyang kwarto ng mahimbing at walang pakialam. Pinili na lang ni Tomas ang manahimik at wag nang kontrahin ang mga sinasabi ng kanyang tatay. Bagamat masaya siya na meron ng kumakalaban sa mga aswang, ay hindi pa rin niya maiwasang malungkot na may mga taong kagaya ng tatay niya na nag-iisip na dapat lahat ng problema ay iasa sa simbahan. Isang umaga,
Habang abala si Tomas sa pamimili sa palengke, ay narinig niya ang pag-uusap ng isang tindera at babaeng namimili tungkol sa tao na nakikipaglaban sa mga aswang sa San Isidro. Ayon sa tindera, may nakakita na raw sa taong pumapatay sa mga aswang. Isa raw yung lalaki na nakasuot ng puting damit na may mahabang manggas at itim na pantalon. Meron din daw suot na salakot ang lalaki, kaya hindi masyadong nakikita ang mukha nito. Ayon naman sa babaeng mamimili, binansagang mangangatay ang lalaki dahil tila kinakatay nito ang mga aswang. Ayon pa rito, ay isang magandang espada ang gamit na sandata ng lalaki sa pagpatay sa mga aswang. Sa pagkakataon na yon, naisip ni Tomas na baka malapit nang malaman ng lahat kung sino nga ba talaga ang taong nakikipaglaban sa mga aswang sa kanilang lugar. Matapos mabili ni Tomas ang mga dapat niyang bilhin sa palengke, ay umalis na siya. Habang naglalakad siya pauwi, ay nakasalubong niya si Father Mateo. Father Mateo, magandang araw po. O Tomas, magandang araw din. Kumusta ka na? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Oo nga po eh. Pero may maganda po akong ibabalita sa inyo, Father. Narinig niyo na po ba ang tungkol sa isang lalaki na lumalaban po sa mga aswang? Narinig ko na nga ang tungkol sa kanya. Bakit? Anong meron sa taong yon? May narinig lang po kasi akong kwentuhan ng mga tsismosa po sa palengke. Ang sabi po nila, lalaki raw po yung taong yun tapos ang sandata po niya laban sa mga aswang ay isang espada. Tinatawag nga po nilang mangangatay yung lalaki na yun eh. Napakasaya ko po kasi talagang dininig po ng Diyos ang dasal ko na magkaroon ng San Isidro ng kahit isang tao na lalaban po sa mga aswang. Sandali. Alam na ng mga tao na lalaki ang pumapatay sa mga aswang? Opo, may nakakita raw po kasi dun sa lalaki na yon. Ganun ba? Nakakatuwa naman na may lumalaban na sa mga aswang. Oo nga pala, Tomas. Sumama ka sa akin ngayon sa kumbento at may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun, Father? Basta, malalaman mo rin mamaya. Tara, para makauwi ka kagad sa inyo. Naglakad na silang dalawa patungo sa kumbento at nang makarating sila sa kwarto ni Father Mateo, ay agad nitong inabot kay Tomas ang isang basket ng mga prutas. Hindi na nagdalawang isip si Tomas na tanggapin yun. Sanay na kasi siya na palaging may ibinibigay noon si Father Mateo sa mga sakristan na mga pagkain. Namili ako ng mga prutas kahapon. Naalala kita, Tomas, kaya naisipan kitang bigyan. Naku, maraming salamat po, Father Mateo. Malaking tulong po ito sa amin. Sigurado po ako na matutuwa po ang mga kapatid ko sa mga prutas na ito. Mabuti naman kung ganon, Tomas. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Ngumiti si Tomas at saka tumalikod para lumabas ng kwarto ni Father Mateo. Habang palabas siya, ay hindi nakaligtas sa mga mata niya ang espada na nakasabit sa dingding. Sandali niya yung tinignan at bigla niyang naalala ang kwentuhan ng dalawang babae sa palengke tungkol sa mga ngatay. Biglang nagkaroon si Tomas ng kutob. Naisip niya na baka may kinalaman si Father Mateo sa taong pumapatay sa mga aswang. Ngunit agad niyang inalisyon sa kanyang isip dahil naalala niya na isang pare si Father Mateo at wala itong alam sa pakikipaglaban sa mga nilalang na gaya ng mga aswang. Kinagabihan, matapos na mahugasan ni Tomas ang mga pinagkainan nila, ay tinawag siya ni Pablo na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Tomas! Tomas! Halika nga. Bilan mo nga ako ng sigarilyo sa tindahan. Isang kaha. Tay, hindi po ba delikado na? Baka po may aswang na makakita sa akin. Bukas ng umaga ko na lang po kayo ibibili. Napakaduwag mo naman. Sa ano bang kinakatakot mo? May lumalaban na sa mga aswang, di ba? Wala na tayong dapat na ikatakot. Wala nang nagawa si Tomas, kundi sumunod sa utos ng tatay niya. Naramdaman niya ang takot habang naglalakad siya sa madilim na kalsada. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanya, kaya panay ang lingon niya
sa paligid. Nang makarating siya sa malapit na tindahan ay sarado na yon. Hindi na niya inisip na bumalik dahil alam niya na pipilitin siya ng ama niyang si Pablo na maghanap ng bukas pang tindahan para makabili ng sigarilyo nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Tomas hanggang sa napadaan siya sa tapat ng simbahan. Natigilan siya nang mula sa likod ng simbahan ay nakita niya si Father Mateo na lumabas. Nagmamadali yun at nasa likod nito ang espada na nakasabit sa dingding sa kwarto nito. Labis na nagtaka si Tomas kung saan pupunta si Father Mateo ng ganung oras at dala pa nito ang espada. Nais sanang sundan ni Tomas si Father Mateo pero naalala niya ang utos ng tatay niya. Kaya naman, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at hindi niya naiwasan ang pagbalik ng kanyang kutob na baka nga si Father Mateo ang tinatawag ng mga tao na mangangatay. Habang tulog na ang tatay at mga kapatid ni Tomas, ay gising na gising pa rin siya. Hindi kayang tumahimik ng utak niya sa pag-iisip kung tama nga ba ang kanyang kutob na si Father Mateo ay ang nakikipaglaban sa mga aswang sa San Isidro. Matiim siyang tumitig sa kawalan at nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang malaman niya ang katotohanan. Kaya simula noon, gabi-gabi nang tumatambay si Tomas malapit sa simbahan. Umaasa siya na muli niyang makikita si Father Mateo na dala ang espada nito. Nilabanan na lamang niya ang takot niya sa mga aswang para lang sa katotohanan na nais niyang mapatunayan. Hanggang isang gabi, habang nakamasid si Tomas sa simbahan, ay nakita niyang lumabas sa likod ng simbahan si Father Mateo. Nasa likod nito ang espada. Palinga-linga ito na tila sinisigurado nito na walang taong makakakita sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Tomas na sundan ang pari. Ginawa niya ang lahat upang hindi maramdaman ni Father Mateo ang kanyang presensya. Nagtaka na siya nang umabot na sila sa gubat. Ganun pa man, patuloy pa rin siya sa pagsunod sa pari. Maya-maya pa ay huminto na si Father Mateo. Agad na nagtago si Tomas sa likod ng isang malaking puno. Sumilip siya roon upang makita niya kung ano ang gagawin ng pari. Luminga si Father Mateo sa paligid bago nito hinugot ang isang pala na nakatago sa mga dahon. Matapos yon ay nagsimula na itong maghukay sa lupa. Maya-maya pa ay hinugot ng pari ang isang kahon sa hinukay nito. Binuksan nito ang kahon at inilabas nito mula roon ang isang puting damit na may mahabang manggas, isang itim na pantalon at isang salakot. Mabilis na isinuot ng pari ang mga yon at doon na napatunayan ni Tomas na tama nga ang kanyang hinala. Si Father Mateo at ang mangangatay ay talagang iisa. Habang nakatago si Tomas sa likod ng puno, ay may biglang pumatak na malagkit na likido sa kanyang ulo. Kinapa niya yon gamit ang kanyang kamay at agad niya yung inamoy. Napangiwi siya dahil tila bulok na bagang ang amoy ng likido. Marahang tumingala si Tomas at ang kanyang buong katawan ay nanginig sa takot nang makita niya ang isang aswang sa itaas ng puno. Malakas na napasigaw si Tomas sa labis na takot. Nang tumalon ang aswang, ay mabilis na tumakbo si Tomas patungo sa direksyon ni Father Mateo. Agad namang napalingon ang pari at nang makita nito ang aswang na nasa likod ni Tomas, ay malakas nitong kinuha ang espada sa likod at inihampas yun sa hangin. Mabilis na tumakbo ang pari patungo sa aswang at walang pag-aalinlangan nitong sinaksak sa tiyan ang halimaw. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala sa lalamunan ng aswang. Nang hugutin ni Father Mateo ang espada, ay bigla itong inatake ng aswang. Mabilis na nailaga ng pari ang matutulis na kuko ng aswang at muli nitong sinaksak ng espada ang aswang sa likod. Matapos yun, ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Hindi makapaniwala si Tomas sa kanyang nasaksihan. Lalapitan na sana niya si Father Mateo pero tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo.
Father Mateo, sandali lang po. Nagkakamali ka. Hindi yan ang pangalan ko. Mabilis na lumapit si Tomas sa pari. Father, kanina pa po kita sinusundan. Nakita ko po ang lahat ng ginawa niya mula sa simbahan hanggang dito po sa gubat. Huwag na po kayo magsinungaling. Hindi po ba? Ang sabi niyo sa akin noon masama po magsinungaling. Sa pagkakataon na yon, ay marahan nang humarap si Father Mateo kay Tomas. Inalis nito ang suot na salakot at diretsyong tumingin sa bata. Sabi ko na nga ikaw ang mangangatay, Father. Ang astig niyo po talaga. Hindi mo dapat ito nalaman, Tomas. Walang dapat makaalam ng sekreto ko na ito. Mangako ka sa akin. Wala kang pagsasabihan kahit na sino na ako ang mangangatay. Pero bakit po? Sigurado po ako na mas marami pa ang hahanga sa inyo kapag nalaman po nila na kayo po ang nagtatanggol dito sa San Isidro laban po sa mga aswang. Hindi ganyan ang mangyayari. Dahil isa akong pare, Tomas. Ang paglilingkod ko sa Diyos ay nakatuon sa simbahan at sa mga tao. Hindi saklaw ng aking tungkulin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit aswang pa ang pinapatay ko, pagpatay pa rin yun. Marami ang magsasabi na mali ang ginagawa ko at may mga tao na manghuhusga sa akin. Sandaling natahimik si Tomas at sa maikling sandali ay nakuha niya ang punto ni Father Mateo. Naiintindihan ko po kayo, Father. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sasabihin sa kahit na kanino na kayo po ang mangangatay. Salamat, Tomas. Alam ko na mapagkakatiwalaan kita. Pero sa ngayon, umuwi ka na sa inyo. Kung may mga nais ka pang malaman, ay magkita na lang tayo sa kumbento bukas ng tanghali. Pero, bakit ako lang po ang uuwi, Father? Kayo po. Hindi pa ba kayo babalik sa simbahan? Hindi pa. May kailangan pa akong gawin, Tomas. Ang kagubatan na ito ay pugad ng mga aswang. Dito sila nagtatago. Ang misyon ko ay ubusin ng mga aswang upang bumalik ang katahimikan sa San Isidro. Father, gusto ko po sumama sa inyo. Gusto ko po makita kung paano po kayo nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi maaari, Tomas. Hindi ito isang pelikula na panonoorin mo. Masyado ito mapanganib para sa kagaya mong bata. Isa pa, hindi ako makakapag-concentrate sa pakikipaglaban kung sasama kita dahil iisipin pa kita, Tomas. Kaya mas makabubuting umuwi ka na. Wala nang nagawa si Tomas kundi sundin ang utos ni Father Mateo. Malungkot man siya na hindi niya masasaksihan ang pakikipaglaban nito sa mga aswang, ay sapat na sa kanyang nalaman na tama nga ang kanyang kutob. Naglakad na si Tomas palabas ng gubat. Napagtanto niya na maswerte ang San Isidro na meron silang kagaya ni Father Mateo dahil hindi lang ito basta isang pari kundi isa rin itong mangangatay ng mga aswang at higit sa lahat, isa itong tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga kampon ng kadiliman. Habang papalapit na si Tomas sa kanilang kubo, ay napansin niya ang isang aninong mabilis na dumaan sa gilid ng kanilang bahay. Agad yung nawala at hindi niya na alam kung saan nagpunta. Bumilis ang tibok ng puso ni Tomas at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang ama na si Pablo mula sa loob ng kanilang bahay. Lumayo ka sa mga anak ko! Demonyo ka! Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Tulong! Mabilis na tumakbo si Tomas nang narinig niya ang sigaw na yun ng kanyang tatay. Pagpasok niya sa kanilang kubo, ay nagulantang siya sa senaryong sumalubong sa kanya. Nakahandusay sa sahig si Pablo. May isang aswang na nasa ibabaw nito at paulit-ulit na kinakagat at kinakalmot si Pablo. Duguan na ang tatay niya at halos nangihina na. Sa isang sulok ay naroon naman ang dalawa niyang kapatid na takot at malakas na umiiyak. Sandaling natigilan si Tomas, ngunit agad siyang nag-isip ng paraan upang iligtas ang kanyang ama. Nahagip ng mga mata niya ang itak na nakasabit sa dingding at walang pagdadalawang isip niya yung kinuha.
Inalis niya ang takot na meron siya at malalaki ang mga hakbang na lumapit siya sa aswang. Buong puwersa niya yung tinaga sa batok. Pinakawalan nito ang tatay niya at humarap sa kanya. Iwinasiwas naman ni Tomas ang itak sa aswang. Sige, lumapit ka! Akala mo natatakot ako sa'yo! Lapit! Lumapit ka! Tila nag-aalangan ang aswang na atakihin si Pablo hanggang sa mabilis itong tumakas sa nakabukas na bintana. Nang wala na ang aswang, ay agad na dinaluhan ni Tomas ang kanyang ama. Nakita niya kung gaano karami at kalalim ang mga sugat nito. Tatay! Tatay, wag po kayong bibitiw! Hihingi po ako ng tulong! Sandali lang po! Hindi na nagawang sumagot ni Pablo. Tuluyan na itong pumikit, kaya hindi na napigilan ni Tomas ang umiyak ng sandaling yun. Ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa na maililigtas pa niya ang kanyang ama. Tumakbo siya palabas ng kubo. Isa-isa niyang kinatok ang pinto ng mga kapitbahay nila upang humingi ng tulong para madala kagad sa ospital ang kanyang ama. Nang sandaling yun, takot na si Tomas na baka mawala na sa kanila ang tatay nila. Matagumpay na nadala si Pablo sa ospital sa tulong ng mga kapitbahay nila Tomas. Agad itong naagapan ng mga doktor at nailayo na ito sa bingit ng kamatayan. Nabuhayan ng loob si Tomas nang sabihin ng doktor na kailangan na lang nilang hintayin na magising si Pablo. Isang umaga, nagbabantay si Tomas sa kanyang tatay habang nakaratay ito sa ospital. Dahil sa magdamag na pagbabantay, ay nakatulog na siya habang nakasubsob ang muka sa gilid ng higaan. Nagising si Tomas nang maramdaman niyang gumalaw ang kanyang ama. Nagliwanag ang mukha niya nang makitang gising na ang kanyang ama. Tay! Tay! Salamat po sa Diyos at nagkamalay na po kayo! Nasaan tayo? Anong lugar ito? Nasa ospital po tayo, Tay. Buti na lang po, tinulungan tayo ng mga kapitbahay natin para madala po kayo kaagad dito. Matalim ang mga matang napatingin si Pablo kay Tomas. Bakit mo pa ako dinala dito? Anong ipambabayad natin dito, Tomas? Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Hinayaan mo na lang sana ako mamatay. Tay, wag naman po sana kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko po kayang mawala po kayo. Hindi ko po iniisip ang tungkol sa pambayad, Tay. Basta ang gusto ko lang po ay makita kayong buhay. Hindi napigilan ni Tomas ang unti-unting pagpatak ng mga luha niya. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Ako na pong bahala kung paano po natin mababayaran ang mga bills natin dito. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga po ay buhay kayo. Hindi na nagsalita pa si Pablo at inilayo nito ang tingin kay Tomas. Sandaling nagpaalam si Tomas sa tatay niya upang tumawag ng doktor. Habang palabas ng silid na yon, ay panay ang punas niya sa sariling luha. Napakasaya niya dahil buhay pa rin ang tatay nila. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato nito sa kanya, kahit kailan ay hindi niya ginusto na mawala ito sa kanila. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Mula sa ospital ay umuwi muna si Tomas sa bahay nila upang ikuha ng damit ang kanyang tatay. Nais din niyang tignan ang kalagayan ng mga kapatid niya. Alam niya na takot pa rin ang mga yon dahil ang mga ito ang unang nakasaksi sa nangyaring pag-atake ng aswang sa tatay nila. Habang binabaybay niya ang daan patungo sa kanilang kubo, ay inisip niya kung paano nila mababayaran ang hospital bill ng tatay niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay wala roon ang kanyang mga kapatid. Pumunta siya sa kapitbahay nila at nakita niya roon ang mga kapatid niya na ligtas naman. Bumalik si Tomas sa bahay nila at kumuha ng ilang damit ni Pablo. Habang ginagawa niya yon, ay may narinig siyang pagkatok sa pinto. Huminto muna siya upang buksan ang pinto. Nagulat si Tomas nang bumungad sa kanya si Father Mateo. Father Mateo, kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo rito, Father? Maaari ba akong pumasok, Tomas? Sige po, tuloy po kayo. Pumasok ang pari at pinaupo ito ni Tomas.
Tomas, narinig ko ang nangyari sa tatay mo. Kumusta na siya ngayon? Ayos na po ang lagay niya, Father. Nakaligtas po siya. Salamat po sa Diyos. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kumusta ka, Tomas? Biglang natigilan si Tomas sa tanong na yon. Sumikip ang dibdib niya nang mapagtanto niya na sa mura niyang edad ay kailangan niyang pasanin ang lahat ng problema na meron ang kanyang pamilya. Hindi na niya napigilan ang mapaiyak ng sandaling yun. Father, ang totoo po niyan, hindi ko po alam kung paano ko po makakayanan ng lahat ng ito. Opo, masaya po ako na nakaligtas po ang tatay ko. Pero, paano ko po mababayaran ng mga gastusin po sa ospital? Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan, Tomas. Hindi ka nag-iisa. Hayaan mo, tutulungan kita. Mangangalap ako ng donasyon upang makalikom tayo ng pera. Talaga po, Father? Oo, kaya huwag ka nang umiyak. Sigurado ako na maraming tutulong sa inyo. Naku, maraming salamat po talaga, Father Mateo. Talaga pong napakabuti po ng puso nyo. Sa gitna ng pasasalamat ni Tomas, ay niyakap niya si Father Mateo. Matapos ang yakap na yon, ay bahagyang kumalma si Tomas at napansin niya na mas naging seryoso ang muka ng pari. Tomas, gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko kayo natulungan na salakayin kayo ng mga aswang sa bahay niyo ng gabing yon. Wala akong nagawa para protektahan kayo. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin, Father. Naiintindihan ko po. Alam ko po na hindi nyo kayang bantayan ng lahat ng tao rito sa San Isidro. Lalo na't mag-isa lang naman po kayo. Salamat sa pangunawa mo. Pero, ano ba nangyari ng gabing yun? Paano kayo nakaligtas sa aswang? Nung nakita ko po yung aswang na inaatake si tatay, hindi na po ako nag-isip. Agad ko po siyang tinaga gamit ang itak. Ang nasa isip ko lang po nun ay ang mailigtas si tatay at ang mga kapatid ko. Yun po, sa awa naman po ng Diyos, naitaboy ko po yung aswang. Nakakamangha ang tapang na ipinamalas mo, Tomas. Ipinapakita mo na sa oras ng panganib ay kaya mong ilagay sa peligro ang iyong sarili. Tila nahihiyang ngumiti si Tomas, ngunit agad na nawala ang ngiting yon nang isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Father, ano po kaya kung magtulungan po tayo? Anong ibig mong sabihin, Tomas? Kung dalawa po tayong tutugi sa mga aswang, baka magiging malakas po tayo. Baka mas mabilis nating mauubos sa mga aswang dito sa San Isidro. Hindi, Tomas. Hindi maaaring sinasabi mo. Masyado ka pang bata. Hindi mo pa kayang gawin ang ginagawa ko. At isa pa, hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Hayaan mo na lang ako ang gumawa ng mga pag-ubos sa mga aswang na yon. Pero Father, huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Tomas. Makinig ka na lang sa akin. Dahil para rin sa kaligtasan mo, ang hindi ko pagpayag na sumama ka sa akin sa misyon ko dito sa San Isidro. Natahimik si Tomas sa sinabi ni Father Mateo. Marahan na lang siyang tumango kahit ang totoo ay iniisip niya na ipakita sa pari na kaya niya itong tulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Father Mateo at umalis na ito. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na si Pablo ng ospital sa tulong ng donasyon na nalikom ni Father Mateo. Laking pasasalamat ni Tomas sa lahat ng tumulong sa kanila. Labis din siyang natuwa dahil hindi na nila kailangan na mangutang para mabayaran ang mga gastusin sa ospital. Ang natirang pera naman ay itinabi niya para may magamit sila sa mga darating na araw. Alam niyang hindi pa kagad makakabalik sa trabaho ang tatay nila, kaya kailangan nilang maghigpit ng sinturon. Isang araw, galing sa palengke si Tomas. Pauwi na siya sa bahay nila habang may dalang mga gulay at bigas. Nang makarating siya sa kanilang kubo, ay natigilan siya nang may nakita siyang isang bagay na nakapatong sa upuan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang sotana. Nakita niyang pumasok si Pablo, kaya agad siyang nagtanong. Tay, bakit po nandito ang sotana ko?
Pumunta ako sa kumbento kanina habang nasa palengke ka at kinausap ko si Father Mateo. Sinabi ko sa kanya na pwede ka na magbalik bilang sakristan. Nagpasalamat din ako kay Father Mateo dahil siyang gumawa ng paraan para matulungan tayo sa ospital. Ano po? Totoo po ba sinasabi niyo, Tay? Paig na po kayong magsakristan ako ulit? O Tomas, pumapayag na ako. Pasasalamat ko na rin ito dahil iniligtas mo ang buhay ko. Hindi makapaniwala si Tomas sa mga sinabi ng kanyang tatay. Kusang umagos ang mga luha niya dahil sa labis na kasiyahan. Tay, maraming salamat po. Napakasaya ko po kasi hindi ko po inakala na darating ang araw na papayagan niyo po ko ulit na maging sakristan sa simbahan. At gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo, anak. Dahil simula na mawala ang nanay niyo, aminado ako na hindi na naging maayos ang pagtrato ko sa inyo magkakapatid. Nang muntik na ako mamatay, naisip ko na ayoko mawala, na hindi niyo ulit mararamdaman ang pagiging tatay ko. Patawarin niyo ako, Tomas. Naramdaman ni Tomas ang sinseridad ng kanyang ama sa mga sinabi nito. Hindi niya na napigilan ang sarili na yakapin ito ng mahigpit habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Masasabi niya na isa ang araw na yon sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Matapos ang masayang pag-uusap ni na Tomas at ng tatay niya, ay nagmadaling nagtungo si Tomas sa simbahan. Hindi na siya makapaghintay na makaharap uli si Father Mateo upang magpasalamat na muli siya nitong tinanggap sa pagiging sakristan. Nang makarating siya sa simbahan, ay agad niyang hinanap si Father Mateo. Nakita niya ito sa gilid ng simbahan. Nagpapakain ito ng mga isda sa isang maliit na fountain na naroon. Masiglang tinawag ni Tomas ang pari at may malaking ngiti na lumapit siya rito. Alam ko kung bakit ka narito, Tomas. At alam ko rin kung bakit ka masaya. Salamat po, Father. Makakabalik na po ako sa simbahan bilang sakristan. Ang pagbabalik mo sa simbahan ay isang patunay na lahat ng nangyayari sa buhay natin, maganda man o masama, ay may dahilan. Lahat ay may layunin. Hindi man maganda na muntik nang mamatay ang tatay mo dahil sa aswang. Nagbigay daan naman yon upang mapagtanto niya ang ilang mga bagay-bagay. Pero kung meron man po akong dahilan para maging masaya, yun po ay ang paghingi ni tatay ng tawad sa aming magkakapatid. Sa palagay ko po, ito na po ang simula ng pagbabago sa aming buhay, Father. Masaya ako para sa inyo, Tomas, at sa pamilya mo. Habang kausap ni Tomas si Father Mateo, ay biglang bumalik sa alaala niya ang gabing nalaman niya na ang pari ay ang tinatawag na mangangatay. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Kaya naman, sinamantala na ni Tomas ang sandaling kausapin niya si Father Mateo upang mag-usisa. Father, meron po pala akong itatanong sa inyo. Yung tungkol po sa pakikipaglaban niyo po sa mga aswang. Paano po kayo nagkaroon ng ganong kakayahan? Ang totoo, Tomas, biktima rin ng aswang ang aking mga magulang. Bata pa ako nung pinatay ng mga aswang ang aking ama at ina, habang ako'y nakatago. Nakita ko ang lahat, Tomas, at hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin ang pangyayaring yon. Pasensya na po kayo, Father. Hindi ko po alam na ang saklap po pala ng sinapit ng mga magulang nyo. Pero, paano po kayo nakaligtas? Iniligtas ako ng lolo ko. Isa siyang mahusay na manunugis ng mga aswang. Siyang nag-alaga sa akin simula nang maulila ako at tinuruan din niya ako ng lahat ng kanyang kaalaman. Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang espada niya. Ang espada na ginagamit niya upang ipagtanggol ang mga tao mula sa mga aswang noon na siyang ginamit ko naman ngayon. Sinabi niya sa akin na kung darating man ang panahon, gamitin ko ang espada upang ipagtanggol ang mga tao laban sa mga aswang. Kaya na magsimulang umatake ang mga aswang dito sa San Isidro, naisip kong tuparin ang hiling ng lolo ko. Matamang nakinig si Tomas sa pagkikwento ni Father Mateo. Hindi niya inakala na masyadong masalimuot pala ang nakaraan nito.
hanggang sa isang bagay na naman ang ipinilit ni Tomas sa pari. Father, gusto ko po sanang maging katulad nyo. Gusto ko rin po makatulong sa pakikipaglaban nyo sa mga aswang. Sana po, Father, payagan nyo na po ako. Tomas, ayokong pigilan ka sa gusto mo na yan. Natutuwa ako na meron kang magandang hangarin na ipagtanggol ang San Isidro laban sa mga aswang. Ngunit napakabata mo pa. Ayoko mapahamak ka, lalo na't marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Hayaan mo, Tomas. Kapag nasa ustong edad ka na, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Kahit naiintindihan ni Tomas ang punto ni Father Mateo, ay hindi pa rin niya maiwasan ang malungkot. Mas lalo kasing nag-alab ang kagustuhan niyang makipaglaban sa mga aswang simula nang inatake ang pamilya niya ng mga aswang sa mismong loob ng kanilang kubo. Doon niya napagtanto na dapat ay may sapat siyang kakayahan at kaalaman sa pakikipaglaban upang maprotektahan niya ang kanyang pamilya. Tuluyan nang bumalik si Tomas sa simbahan bilang isa sa mga sakristan. Walang pagsidlan ang kanyang kasiyahan dahil sa pangyayaring yon. Nasabi rin niya na tuluyan nang bumalik sa dati ang tatay nila dahil naging maalaga at mapagmahal na ulit ito sa kanilang magkakapatid. Minsan ay magkakasama rin silang nagsisimba at nagdadasal. Ngunit ang kagustuhan ni Tomas na tulungan si Father Mateo na labanan ang mga aswang ay hindi nawala sa kanya. Sa kabila ng palaging pagtanggi ng pari sa gustong mangyari ni Tomas, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa na darating ang araw na magbabago ang isip nito. Isang gabi, naisipan ni Tomas na sundan si Father Mateo sa pagpunta nito sa gubat. Matapos magpalit ng damit ang pari, ay nagsimula na itong maglakad-lakad sa gubat, dala ang espada nito. Tahimik lang na nakasunod si Tomas sa pari. Makalipas lamang ang ilang sandali, huminto si Father Mateo at luminga sa paligid. Agad namang nagtago si Tomas sa likod ng isang makapal na halaman. Alam ko nandyan kayo. Lumabas kayo at magpakita kayo sa akin. Harapin niyo ako. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, dalawang aswang ang nagpakita kay Father Mateo. Nanlilisik ang mga mata ng mga yon at naglalaway na akala mo ay gutom na gutom. Nanatiling nakatago si Tomas at sabik na siyang mapanood muli ang pakikipaglaban ni Father Mateo sa mga aswang. Agad na umatake si Father Mateo. Sinugod nito ang isang aswang nang magkakasunod na saksak at hiwa gamit ang espada. Hindi na nagawang makaporma ng aswang at walang buhay itong bumagsak sa lupa. Galit na galit ang natirang aswang. Sumigaw pa ito bago patakbong sumugod sa pari. Humakbang si Father Mateo pakaliwa at nang dumaan ang aswang sa gilid nito, ay iniharang nito sa tiyan ng aswang ang matalim na blade ng espada. Napasinghap si Tomas nang walang kahirap-hirap na nahati sa dalawa ang katawan ng aswang. Matapos mapatay ang dalawang aswang, ay tumingin si Father Mateo sa paligid na para bang siniguro nito na walang ibang tao sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, ay muli itong naglakad sa mas malalim pang bahagi ng kagubatan. Hindi na sinundan pa ni Tomas si Father Mateo dahil natakot na siyang makita nito. Para sa kanya ay sapat na ang kanyang nasaksihan para mapatunayan niya na talagang mahusay pumatay ng aswang ang pari. Dahil doon, mas lalong sumidhi ang kagustuhan ni Tomas na maging kagaya ng hinahangaan niyang pari. Isang araw ng linggo, matapos ang misa, ay niligpit na ni Tomas at ng iba pang sakristan ang mga ginamit ni Father Mateo sa misa. Magaan ang pakiramdam ni Tomas dahil matagal niya na ring hindi yun nagagawa. Matapos nilang magligpit, ay nagpalit na ng damit si Tomas. Paalis na sana siya nang makita niya si Father Mateo sa may tabi ng pintuan na may kausap na isang matandang lalaki na sa unang tingin ay alam niya na isa ring pari. Napatingin si Father Mateo sa kanya at ngumiti ito ng matamis. Kumaway kay Tomas ang pari at sumenyas na lumapit siya. Tomas,
Halika muna rito. Agad na lumapit si Tomas kina Father Mateo. Bakit po, Father? Tomas, gusto kong ipakilala sa iyo si Father Marcus. Siyang naghikayat sa akin noon na magpare at siyang naging gabay ko noong nasa seminaryo pa lamang ako. Bakit po siya nandito? Papalitan na po ba niya kayo? Hindi, Tomas. Binsita lang niya ako dito, pero mamaya aalis na rin siya. Nalaman niya kasi ang mga pagsalakay ng mga aswang dito, kaya nag-alala siya para sa akin. Ngumiti si Father Marcus kay Tomas. Bahagyang yumuko si Tomas bilang pagbibigay ng galang dito. Isa ba si Tomas sa mga sakristan dito, Mateo? Opo. Isa siya sa pinaka maaasahang sakristan sa simbahan na ito, Father. Siya rin ho yung naikwento ko na ang pamilya po ay inatake ng aswang. Kung ganon, ikaw pala yung batang iniligtas ang tatay at mga kapatid niya sa aswang. Napakatapang mo pala, Tomas. Saludo ko sa'yo. Maraming salamat po, Father. Habang si Tomas ay nakatitig kay Father Marcus, ay may kakaiba siyang naramdaman dito. Kahit maaliwalas ang mukha nito, hindi niya maintindihan kung bakit tila mabigat ang pakiramdam niya rito. Ngunit inisip na lang niya na baka kaya siya may ganong pakiramdam ay dahil hindi pa niya ito gaanong kakilala. Kinagabihan, naging mailap ang antok kay Tomas. Patuloy niyang iniisip ang pagiging mangangatay ni Father Mateo at kung paano niya ito mapapapayag na tulungan niya itong makipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa isang bagay ang naisip ni Tomas. Tahimik siyang tumayo upang hindi magising ang tatay at mga kapatid niya. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding at marahan siyang lumabas ng kanilang kubo. Alam niya na sa ganong oras ay nasa gubat na si Father Mateo, kaya naisip niyang doon na siya dumiretso kesa sa simbahan. Sa pagkakataon na yon, naisip ni Tomas na kung makikita ni Father Mateo na kaya niyang makipaglaban sa mga aswang, ay malaki ang posibilidad na pumayag na ito na tumulong siya sa pakikipaglaban nito sa mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na siya sa gubat. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam at mahigpit ang hawak niya sa itak. Napakatahimik ng paligid. Pakiramdam niya anumang sandali ay biglang susulpot ang aswang kung saan, kaya panay ang linga niya sa kaliwat kanan. Napahinto si Tomas sa paglalakad nang may narinig siyang kaluskos sa likuran niya. Lumunok siya nang maramdaman niya na may naglakad papalapit sa kanya. Bago pa man makalingon si Tomas, ay may tumalon na sa likod niya, kaya napadapa siya sa lupa. Mabilis siyang gumapang palayo at nang tumihaya siya, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang aswang sa kanyang harapan. Agad na tumayo si Tomas at inihanda niya ang sarili sa pakikipaglaban, kahit ang totoo ay halos maihina siya sa salawal. Hindi ako natatakot sa'yo! Kaya-kaya kitang patayin, baka akala mo! Tumalon ang aswang papunta kay Tomas. Malakas siyang sumigaw nang iwasan niya ito. Sa kabila ng pagkataranta, ay pinilit niya ang sarili na labanan ng aswang. Humarap siya rito at iwinasiwas niya ang hawak na itak. Muling umatake ang aswang at sa pagkakataon na yon, ay nakipagtagisan na si Tomas ng lakas sa aswang. Ngunit dahil sa kakulangan niya sa kaalaman sa pakikipaglaban, ay madaling naiwasan ng aswang ang lahat ng atake na kanyang ginawa. Hanggang sa malakas na nahampas ng kamay ng aswang ang itak ni Tomas. Kumawala yon sa kamay niya at nahulog sa lupa. Agad siyang yumuko upang kunin ang itak, pero bago pa man niya makuha yon, ay biglang tinapakan ng aswang ang kanyang kamay. Aray! Aray ko, time purse lang, time purse! Kukunin ko lang ang itak ko! Inakala niya nakatapusan niya na ng sandaling yon, pero mula kung saan ay lumabas si Father Mateo at mabilis nitong inatake ang aswang gamit ang espada nito. Tumagos sa leeg ng aswang ang espada at nang hugutin yun ng pari ay walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Agad na kinuha ni Tomas ang itak at tumakbo patungo kay Father Mateo.
Father! Father, buti na lang po dumating kayo! Father, ang galing niyo po talaga! Anong ginagawa mo dito, Tomas? Natigilan si Tomas sa pagsigaw na yun ni Father Mateo. Yun ang unang beses na nasigawan siya ng pari simula nang magkakilala sila. Ano po? Gusto ko po kasi makipaglaban sa mga aswang. Gusto ko pong patunayan sa inyo na kaya ko rin po ang ginagawa nyo. Makinig ka sa akin, Tomas. Hindi mo pa kaya. Huwag mong ipagpilitan ang hindi pwede. Masyado pang delikado para sa iyo ang ganitong bagay. Napansin ni Tomas na biglang natigilan si Father Mateo. Luminga ito sa paligid at naging malikot ang mga mata nito na para bang may nararamdaman itong kakaiba sa paligid. Father, bakit po? May problema po ba? Makinig ka sa akin mabuti, Tomas. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko. Bakit po? Ano po nangyayari? Nararamdaman ko. Maraming aswang na nasa paligid natin. Ano po? Maraming aswang? Nasaan po sila? Maging kalmado ka lang. Nasa paligid lang natin sila, Tomas. Labis na kinalibutan si Tomas sa sinabi ni Father Mateo. Panay ang linga niya sa paligid at inihanda niya ang sarili sa pagdating ng mga aswang na sinasabi ni Father Mateo. Maya-maya pa, mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay sumulpot ang isang grupo ng mga aswang. Ang mga mata ng mga yon ay kumikislap sa dilim na wari nagbabaga. Matalim ang mga mata nun na nakatingin sa kanila. Sinabi ko na sa iyo, Tomas, huwag kang magtutungo dito. Father, kaya nga po ako nandito kasi patutunayan ko po na kaya ko rin makipaglaban sa mga aswang. Tutulungan po kita. Magtago ka, Tomas. Magtago ka. At kung makakakita ka ng pagkakataon, ay tumakas ka na. Bilisan mo! Ngunit bago pa makapagtago si Tomas, ay nagsimula ng lumapit sa kanila ang mga aswang. Mabilis na pumaligid sa kanila ang mga aswang, kaya alam ni Tomas na wala na siyang mapupuntahan. Isang aswang ang mabilis na tumalon at sinubukang sunggaban si Father Mateo mula sa likuran. Mabilis na gumalaw naman si Father Mateo at sinalubong ng talim ng espada nito ang aswang. Tinamaan ang aswang sa leeg at ang katawan nito ay bumagsak sa lupa. Sa pagkakataon na yon, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Tomas na makipaglaban. Tumakbo siya patungo sa isang aswang habang nakaumang ang kanyang itak. Tomas! Anong ginagawa mo? Bumalik ka rito! Tomas! Ngunit hindi ito pinakinggan ni Tomas. Ang tanging nasa isip niya ay ang maipakita kay Father Mateo ang kakayahan niyang makipaglaban sa mga aswang. Sinalubong si Tomas ng aswang, ngunit hindi siya nagpatinag. Sinubukan niya itong tagain, ngunit mabilis na nakaiwas ang aswang. Mabilis siyang sumugod dito at sa pagkakataon na yon ay nagawa niyang saksakin sa tiyan ng aswang. Malakas na napasigaw ang aswang. Labis na namangha si Tomas sa kanyang nagawa. Mabilis niyang hinugot ang itak at isinaksak niya ulit ang itak, ngunit sa pagkakataon na yon ay pinuntirya niya ang tapat ng puso ng aswang. Napatalon sa labis na kasiyahan si Tomas nang bumagsak ang aswang. Yes! Father! Nakita niyo ba yun? Napatay ko siya! Napatay ko ang aswang! Ang galing ko, Father! Ang galing ko! Sa pagkakataon na yon, si Tomas na ang pinuntirya ng mga aswang. Kaya naman, mabilis na lumapit sa kanya si Father Mateo upang protektahan siya. Magkakasabay ng sumugod ang mga aswang, kaya mas naging mabilis ang paggalaw ng pari. Habang si Tomas naman ay pilit na sinabayan ang bilis ni Father Mateo. Bawat hampas at saksak ni Father Mateo gamit ang espada nito ay may mga aswang na sumisigaw ng dahil sa sakit o hindi naman kaya ay bumabagsak sa lupa. Si Tomas naman ay mas nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa tapang na ipinapakita ni Father Mateo. Pakiramdam niya ay nahawaan siya ng lakas at tapang na meron ang pari. Makalipas ang ilang sandali, huminto na ang dalawa sa pag-atake nang wala nang natirang buhay sa grupo ng mga aswang. Lahat ng aswang ay wala ng buhay na nakahandusay sa lupa
at puno ng sugat sa katawan. Kapwa hinihingal sina Tomas at Father Mateo, ngunit hindi nawala ang malaking ngiti sa labi ni Tomas. Ang galing natin, Father. Natalo natin sila. Sabi ko naman sa iyo kaya ko rin makipaglaban sa mga aswang na yan. Tomas, ito na ang una't huling beses na makikipaglaban ka sa mga aswang. Nagkakaintindihan ba tayo? Po? Pero nakita niyo naman po na kaya ko, di ba? Ni hindi nga po ako nasugatan o nagalusan man lang. Makinig ka na lang sa akin. Hindi ito larong pambata. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay panalo tayo, Tomas. At ayokong hintayin na masaktan o mapahamak ka nang dahil sa pinayagang kitang tulungan ako makipaglaban sa mga aswang. Pero, Father... Tama na, Tomas. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. At mangako ka sa akin na kahit kailan ay hindi mo na ako susundan ulit dito sa gubat. Nagkakaintindihan ba tayo, Tomas? Hindi nakasagot si Tomas dahil tutol siya sa nais mangyari ni Father Mateo. Para sa kanya, ipinakita naman niyang kaya niyang makipaglaban, kaya nagtataka na siya kung bakit ayaw pa rin itong pumayag sa gusto niya. Tomas, mangako ka sa akin. Para rin to sa kaligtasan mo. Opo, Father. Nangangako po ako na hindi ko na po kayo susundan dito sa gubat. Pasensya na po kayo sa pagsuway ko. Mabuti kung ganun. Aasahan kung tutupad ka sa pangako mong yan sa akin. Tara na, umuwi na tayo. Masyado nang malalim ang gabi. Habang naglalakad sila palabas ng kagubatan, naramdaman ni Tomas ang bigat na mga salita ni Father Mateo. Bagamat nais niya itong tulungan na makipaglaban sa mga aswang, wala na siyang magagawa kundi sundin ang sinabi nito sa kanya, lalo na't nangako na siya rito. Umasa na lang siya na darating ang araw na mapagtatanto ng pari na kaya niya talagang makipaglaban sa mga aswang at walang masamang humingi ito ng tulong sa kanya. Isang umaga, nasa palengke si Tomas upang bumili ng bigas at pang-ulam nila para sa tanghalian at hapunan. Habang naglalakad siya, ay isang pamilyar na lalaki ang nahagip ng kanyang mga mata. Pinakatitigan niya ang lalaki at doon niya naalala na si Father Marcos yun. Nagtaka siya sapagkat sa pagkakaalam niya ay umalis na sa San Isidro ang matandang pari noong araw na nakita niya ito at si Father Mateo na nag-uusap. Hindi inalis ni Tomas ang tingin niya kay Father Marcos. Nakatayo ito sa harap ng isang tindahan ng mga prutas at nakikipag-usap sa ilang mga tao na naroroon. Habang pinagmamasdan niya si Father Marcos, naramdaman niyang parang may hindi tama. Nagkaroon siya ng kuryosidad sa kung ano ang sinasabi ng matandang pari sa mga tao sa palengke. Kaya pasimpleng lumapit si Tomas kay Father Marcos upang marinig niya ang sinasabi nito. Pumwesto siya sa distansya na hindi siya nito mapapansin, ngunit maririnig niya ito. Napakunot ang noo ni Tomas nang malaman niya na tinatanong ni Father Marcos kung kilala ng mga tao na naroroon ang totoong pagkakakilanlan ng mga ngatay. Ngunit kahit isa ay walang nakasagot sa tanong ng matandang pari. Unti-unti na siyang lumayo bago pa siya mapansin ni Father Marcos. Habang ipinagpapatuloy naman ni Tomas ang pamimili, ay patuloy din siyang nagtataka sa intensyon ni Father Marcos kung bakit nito gustong malaman kung sino ang taong nasa likod ng mangangatay. Isang umaga, tahimik na naglalagay si Tomas ng sariwang bulaklak sa altar ng simbahan. Habang abala siya sa ginagawa, ay nakarinig siya ng yabag ng sapatos sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, ay nakita niya si Father Mateo na papalapit sa kanya. Tomas, maaari ba na pagkatapos mo dyan, ay ilabas mo na mga basura? May darating kasi na mangungulekta mamaya. Sige po, Father. Maraming salamat sa iyo, Tomas. Tatalikod na sana si Father Mateo para umalis nang mabilis itong tinawag ni Tomas. Napahinto naman ang pari at muling tumingin kay Tomas. Bakit yun, Tomas? Father, may gusto lang po akong sabihin at itanong sa inyo. Kung ang sasabihin mo, Tomas, ay tungkol pa rin sa kagustuhan mo makipaglaban sa aswang,
ay wag mo nang ituloy. Hindi na magbabagong desisyon ko. Hindi po tungkol doon na sasabihin ko, Father. Kahit labag po sa kalooban ko, tanggap ko na po ang desisyon nyo. Gusto ko lang po sanang itanong kung nakaalis na ba si Father Marcos dito sa San Isidro. Wala na si Father Marcos dito sa San Isidro, pero bumalik siya kahapon at kinausap niya ako. Bakit mo pala tinanong, Tomas? Kasi po, nakita ko po siya sa palengke kahapon. Nagtatanong po siya sa mga tao tungkol po sa katauhan ng mga ngatay. Pero kung nagpunta po pala siya dito sa inyo kahapon, malamang matapos niya po magtungo sa palengke ay sa inyo naman po siya nagpunta. Tama ka, Tomas. At tinanong din niya ako kung kilala ko ba kung sino mga ngatay. Wala nga po nakasagot sa kanya sa palengke kung sino po mga ngatay. Kasi tayo lang po nakakaalam kung sino yon. Hindi po ba, Father? Sa ngayon, hindi na lang tayong dalawang nakakaalam, Tomas. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Dahil inamin ko na rin kay Father Marcos ang totoo. Alam na niya na ako nakikipaglaban sa mga aswang dito sa San Isidro. Pero Father, hindi kaya delikado kung may iba pang nakakaalam ng bagay na yon maliban sa ating dalawa? Wala kang dapat ikabahala, Tomas. Mapagkakatiwalaan ko si Father Marcos. Sa katunayan, sobrang natuwa pa nga siya sa ginagawa ko. Suportado niya ako sa pagpatay ko sa mga aswang upang tuluyan na maibalik ang kapayapaan dito sa San Isidro. Hindi na nakapagsalita si Tomas. Sa kabila ng tiwala ni Father Mateo kay Father Marcos, ay tila may duda pa rin siya kay Father Marcos. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang pagkatiwalaan ang matandang pare na kaibigan ni Father Mateo. Kinagabihan, matapos maghapunan ni Tomas, ay agad niyang iniligpit ang kanilang pinagkainan at hinugasan yun sa may batalan. Habang nasa gitna ng paghuhugas ng pinggan, ay biglang natigilan si Tomas nang isang hindi maipaliwanag na kaba ang dumapo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang pumasok sa kanyang utak si Father Mateo. Naramdaman niya na tila may masamang mangyayari sa gabing yun. Nang matapos sa ginagawa niya si Tomas, ay lumapit siya sa kanyang ama na si Pablo upang magpaalam dito. Nang sandaling yun, nais makita ni Tomas si Father Mateo upang masiguro niya na maayos ang lagay ng pari. Tay, magpapaalam lang po ako. Pupunta lang po ako ngayon sa simbahan. Kailangan ko lang po kasi makausap si Father Mateo. Ha? Gabi na, Tomas. Delikado na. Bukas mo na lang siya kausapin kapag maliwanag na. Pero kailangan ko na po talaga makausap si Father Mateo ngayon, Tay. Pangako po, mag-iingat po ako. Matiim na tinignan ni Pablo si Tomas. Panay ang dasal ni Tomas na sana ay payagan siya ng kanyang tatay dahil hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nasisiguro na nasa maayos na kalagayan si Father Mateo. O sige. Pero huwag ka magtatagal ha. Bumalik ka kagad dito. Opo, Tay. Salamat po. Babalik din po kagad. Tay, salamat po uli. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tomas at agad siyang lumabas ng kanilang kubo at tinahak ang madilim na daan patungo sa simbahan. Nang makarating siya roon, ay agad siyang nagpunta sa kumbento at huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Father Mateo. Maraan siyang kumatok ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Kakaibang tensyon ang naramdaman niya sa bawat minuto na paghihintay. Inulit niya ang pagkatok, ngunit walang senyales na nasa loob ng silid na yon si Father Mateo. Sa pagkakataon na yon ay nagdesisyon na si Tomas na pumasok. Marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok siya sa kwarto ni Father Mateo. Binuksan niya ang ilaw at nagtaka siya nang malamang wala roon ang pari. Lalabas na sana siya nang mapansin niya ang isang piraso ng papel na nakalagay sa ibabaw ng kama ni Father Mateo. Agad niyang nilapitan yon at kinuha ang nakatuping papel. Nang buksan niya ang papel, ay binasa niya ang nakasulat doon. Hawak ng pinuno ng mga aswang si Father Marcos. Kung hindi ka magpapakita sa pinuno ng mga aswang sa gubat ngayong gabi, papatayin namin si Father Marcos. Huwag mo nang tangkain na dalhin ang iyong espada
Dahil sa oras na dalhin mo yon, alam mo na ang mangyayari, Mateo. Ilukob ng pangamba si Tomas matapos basahin ang sulat. Napatingin siya sa kinaroroonan ng espada ni Father Mateo at nakita niya na nakasabit pa rin yun sa dingding. Indikasyon yun na sa oras na yun ay pinuntahan ni Father Mateo ang pinuno ng mga aswang sa gubat. Nang sandaling yun, walang ibang nasa isip si Tomas kundi ang puntahan sa gubat si Father Mateo dahil malakas ang kutob niya na nasa panganib ito. Nilapitan ni Tomas ang espada na nakasabit sa dingding at tinitigan yun. Nang makapagdesisyon na siya, ay kinuha niya ang espada at agad siyang lumabas ng kwartong yun na dala ang espada. Malaki ang mga hakbang na lumabas siya ng kumbento at tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Nang makarating sa gubat si Tomas, ay pilit niyang tinalasan ang kanyang pakiramdam. Kahit paano ay nakatulong ang liwanag mula sa bilog na buwan upang makita niya ang kanyang nilalakaran. Ang mga mata niya ay hindi mapakali sa paglingon sa bawat parte ng gubat sa pag-asang makikita niya si Father Mateo. Father Mateo, nasan ka na ba? Sana naman ay okay ka lang. Habang lumilipas ang oras, ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Tomas. Mas lalo ring tumitindi ang takot niya sa kung ano na ang nangyari kay Father Mateo. Makalipas ang ilang minuto, ay natigilan si Tomas nang makarinig siya ng taong dumadaing sa kung saan. Pinakinggan niya yung mabuti kung saan yun nagmumula at nang malaman niya kung saan nanggagaling ang pagdaing, ay tinahak niya kagad ang daan patungo roon. Muling napahinto si Tomas nang sa wakas ay nakita na niya si Father Mateo. Nanlamig siya nang makita niya ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Nakahandusay ito sa lupa, duguan ito at puno ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sa harapan nito ay may isang aswang na sa tingin niya ay ang pinuno ng mga aswang dahil sa kakaiba nitong itsura kumpara sa mga naunang aswang na kanyang nakita. Mula sa pinagtataguan ni Tomas ay nasaksihan niya kung paano saktan at pahirapan ng aswang si Father Mateo. Paulit-ulit na kinakalmot, sinusuntok at sinisipa ng aswang ang kaawa-awang pari. Durug na durug ang puso ni Tomas dahil wala siyang magawa upang tulungan si Father Mateo. Yan ba ang tinatawag nila mangangatay? Wala kang kalaban-laban sa akin, Mateo. Ang nararapat sa iyo ay pahirapan muna bago patayin. Dahil sa pagkatay at pagpatay mo sa mga alagad ko. Kung nagmisa ka na lang at hindi nakialam sa pagsalakay ng aking mga alagad sa lugar na ito, wala ka ngayon sa sitwasyon na yan. Ikaw na mismo ang nagukay ng sarili mong libingan. Pinikit na lamang ni Tomas ang kanyang mga mata upang hindi na makita ang gagawin ng aswang kay Father Mateo. Ngunit ang tunog ng pananakit ng aswang kay Father Mateo at ang pagdaing ni Father Mateo ay nagsusumiksik sa kanyang mga tenga. Muli niyang ibinukas ang kanyang mga mata at sa pagkakataon na yon ay nagdesisyon siya na kailangan na niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tomas sa espada ni Father Mateo. Matapos yun ay buong tapang siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Father Mateo. Kasunod nun ay malakas niyang tinawag si Father Mateo. Sabay na napalingon si Father Mateo at ang aswang kay Tomas. Parehas na nagulat ang dalawa nang makita siya. Malakas na inihagis ni Tomas ang espada sa direksyon ng pari at bumagsak yon sa tabi nito. Galit na umangil ang aswang. Pakialamero kang bata ka! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Mabilis na sumugod ang aswang kay Tomas. Hindi nagawang makagalaw ni Tomas sa kanyang kinatatayuan kahit papaliit ng paliit ang agwat ng aswang sa kanya. Habang papalapit na ang aswang kay Tomas, ay naramdaman niya na yun na ang kanyang katapusan. Nalungkot siya sapagkat hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon
na makapagpaalam sa kanyang tatay at mga kapatid. Naisip niya na ang pangarap niya na makapag-aral muli at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya ay hinding-hindi na mangyayari. Ngunit nang makita ni Tomas na dinampot ni Father Mateo ang espada, ay bigla siyang nagkaroon ng pag-asa. Mabilis itong tumayo sa kabila ng pinsalang meron ito. Mabilis na tumakbo si Father Mateo patungo sa aswang. At bago pa man makalapit ang aswang kay Tomas, ay naisaksak na ni Father Mateo ang espada sa likod ng aswang at ang dulo nun ay tumagos sa dibdib ng halimaw. Agad ding hinugot ni Father Mateo ang espada sa katawan ng aswang at mabilis nito yung itinarak sa likod ng ulo nito. Sa muling paghugot ni Father Mateo sa espada ay tuluyan ng bumagsak ang walang buhay na katawan ng aswang sa lupa. Ang takot sa mukha ni Tomas ay unti-unting nawala at napalitan ng kasiyahan. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya ng sandaling yun. Sa labis na saya ay mangyak-ngiyak niyang niyakap si Father Mateo. Salamat po! Salamat po, Father! Nailigtas niyo po ako! Akala ko talaga katapusan ko na. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, Tomas. Kung hindi ka dumating, malamang napatay na ako ni Father Marcos. Kumalas si Tomas sa pagkakayakap kay Father Mateo at may pagtataka itong tinignan. Teka, anong ibig niyo pong sabihin na si Father Marcos ang papatay sa inyo? Hindi sumagot si Father Mateo. Nang bumalik sa pagiging tao ang aswang, ay nagimbal si Tomas nang malaman na ang aswang na yon ay walang iba kundi si Father Marcos. Si Father Marcos po ang pinuno ng mga aswang? O Tomas, tama ka. Kahit ako hindi rin makapaniwala sa katotohanan na yan. Hindi ko inakala na si Father Marcos pala ang pinuno ng mga aswang na narito sa San Isidro. Nilinlang niya ako. Nagkunwari siya na dinukot siya ng pinuno ng mga aswang para pumunta ako rito sa gubat na hindi ko dala ang aking espada. Marami na po talagang mapanlinlang sa panahon ngayon, Father. Pero ang mahalaga po, buhay po tayong dalawa at napatay niyo na po ang pinuno ng mga aswang. Sa wakas po, babalik na po ang kapayapaan dito sa buong San Isidro. Tama ka, Tomas. Malaking bagay na napatay natin ang pinuno ng mga aswang. Pero hindi pa tapos ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. May mga alagad pa si Father Marcos na kailangan kong ubusin. Kaya masasabi ko na hindi pa tuluyang babalik ang katahimikan sa lugar na ito. Pero naniniwala po ako na mauubos niyo po ang mga aswang na ito. Alam ko po na kaya niyo pong pakawalan ng San Isidro sa takot sa mga aswang. Sana nga, Tomas. Sana nga. Basta, huwag tayong titigil na magdasal dahil lahat ng pinagdadasal natin sa Kanya ay ibibigay niya sa tamang panahon. Kung di man niya yun ibigay, naniniwala ko na may mas magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Nang sandaling yun, ay inaya na si Tomas ni Father Mateo na umalis sa kagubatan. Inalalayan ni Tomas ang pari dahil hirap itong maglakad dahil sa dami ng sugat nito sa katawan. Ganun pa man, abot langit ang pasasalamat ni Tomas na hindi hinayaan ng Diyos na mawala si Father Mateo dahil ito lamang ang pag-asa ng San Isidro na makamit ang kapayapaan at katahimikan na matagal na nilang inaasam. Sa lumipas na mga buwan ay patuloy na nakipaglaban si Father Mateo sa mga natitirang alagad ni Father Marcos. Dahil doon ay mas lalong hinangaan ni Tomas ang pari ng San Isidro. Nanatiling sikreto sa lahat ang pakikipaglaban ni Father Mateo sa mga aswang at ang sikretong yon ay nanatili sa pagitan ni Father Mateo at ni Tomas. Nang mga sumunod na taon, nakabalik na si Tomas sa kanyang pag-aaral sa tulong ni Father Mateo. Nagpatuloy siya sa pagiging sakristan sa simbahan at nagawa niya yung gawin kahit pa nag-aaral na siya. Ngunit hindi pa rin huminto si Tomas sa pag-asang balang araw ay magiging kagaya siya ni Father Mateo na isang pari na nakikipaglaban sa mga aswang para sa kapakanan ng mas nakararami.
upang mapanatili ang kapayapaan at tuluyang mawala ang takot ng mga tao sa mga aswang na naghasik ng lagim sa buong San Isidro at sa mga karatig bayan. Dahil naniniwala ang pari na kahit kailan ay hinding-hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan.